Nakalalason nga ba ang halamang ito? O sa kabaliktaran nga, ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan at hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan o Solanum torvum. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman, kasing laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga. Ito ang halamang turkey berry o pea eggplant o Solanum torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay dilaw na tuwing mahihinog. Kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan, na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang-iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot? Ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod, o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma, o mayroong plema. Gayon din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kanilang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw. Pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo na ligtas kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at saka sa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay iniluluto nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamiting gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa 5 basong tubig sa loob ng 5 minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan? O di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na madalas na tumutubo sa bakuran,
sa bakanting lote at mayroong mga bunga na animoy munting pipino. Agad mo nga itong mapupuna dahil sa mga mapupula nitong hinog na bunga. Ngunit dito sa atin sa Pilipinas ay binabaliwala lamang ito dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason pa nga. Subalit batid mo ba na kinakain pala ito, gamot at isang mahalagang sangkap sa putahe sa ibang panig ng mundo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isang ligaw na halamang ito na kung tawagin ng ilan ay tindura. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong sustansya at saan-saan mo ito maaaring gamitin? Pamilyar ka na nga ba sa damong ito? Nabaging at mayroong bunga na kahawig ng pipino o di kaya naman ay ng kamyas. Ito ang halamang Coccinea grandis. Tinatawag din itong tindora, scarlet gourd o ivy gourd sa Ingles. Ang tindora ay nagmula nga sa mga bansang Africa, India, Cambodia, China at umabot na nga rin dito sa atin sa Pilipinas. Ang muntingan nitong halaman ay kaagad lumalago at ang mga baging naman nito ay mabilis na kumakapal at maaaring bumalot sa mga pader, sa mga puno at sa mga kasukalan. Subalit, mas kilala ang halamang ito dahil sa taglay nitong mapupulang bunga kapag nahihinog na at animoy munting pipino naman habang hilaw pa. Dito nga sa atin sa Pilipinas hindi nga ito pinapansin dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason. Mayroong dalawang klase ang tindora, ang mapait at ang walang pait nitong bunga na maaaring maihalin tulad nga sa lasa ng ampalaya. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mong damo o ang prutas na ito sa ibang bansa pala ay pinagkakaguluhan pa? Ang Coccinea grandis o tindora ay makakain pala at sa ibang lugar nga gaya sa India, ito ay iniluluto nila. Pati nga ang mga lambot o dahon nito ay ginagamit nila bilang pansangkap sa mga lutuin. Sa bansang Thailand, ito nga ay paborito nilang sangkap sa sikat nilang sopas na kung tawagin ay kenkey curry. At kung minsan, ito ay ginagawa rin nilang masarap na pickles o sangkap sa ibang putahe tulad ng sambar. Ngunit maliban pa dito ay marami palang benepisyo sa kalusugan ang halamang ito. Mayaman nga ito sa maraming nutrients kagaya ng iron, calcium, vitamin B1, vitamin B2 at dietary fiber na maaari mo ngang makuha sa bunga, dahon at mga talbos nito. Mainam na nagre-regulate ng blood sugar level ang pagkonsumo ng tindora. Ito ay madalas na gamit nga sa Ayurvedang medisina bilang panlunas sa diabetes at hanggang ngayon ay sinusuportahan ng ilang pag-aaral na isinasagawa sa University ng Kelaniya. Isa rin ang ivy gourd sa mainam na gulay para sa mayroong mga type 2 diabetes. Sa tulong din ng tindora at ng anti-obesity properties nitong taglay ay maiiwasan ang mabilisang pananaba. Pantanggal o panlunas din sa fatigue ang halamang ito dahil ito ay mayaman sa iron. Tulad nga ng ampalaya ay makakaiwas ka sa over-fatigue o pagkakaroon ng anemia. Mainam rin ang ivy gourd para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Ang calcium nitong taglay ay napakabisa. Ayon sa pag-aaral, ang calcium nga ay isang dahilan sa pagkakaroon ng kidney stone. Subalit sa makabagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng calcium-rich na mga pagkain ay kabaliktaran naman ang naidudulot dito. Isang mahusay na antioxidant rin ang ivy gourd. Ang tinataglay nitong niacin at riboflavin ay isang mahusay na magandang antioxidants. At ang panghuli ay bilang panlunas sa ilang kondisyon sa balat, kagaya ng eczema, paso sa balat at ilang pamamantal. Dahil ito nga ay may tinataglay na antifungal at antibacterial properties.
Hindi ba't napakahusay ng halamang ito? Hindi lamang makakain, mahusay na gulay, ay marami pa palang sustansya. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Nakakain ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo